FTF. Sila din po yung tumututol sa anti-terrorism law. Boss Buds, dito sa California, kung may medical ka at nagpa-hospital ka, wala kang babayaran, sagot ng gobyerno. Kung ganyan po sana, di ba? Kaso hindi ganyan. Kaya kung maintindihan yung pangyari, sila-silang mga kawatan, talaga sa aktor ng pagnanakaw nila ang PhilHealth, talaga nagpapatunay na lahat-lahat ng pangyari. Opo, ang problema, isa pa lang po yan. No? Isa pa lang po yan sa natutuklasan PhilHealth pa lang. Paano pa yung PDIC? Wala pong kumu-question sa PDIC. Saan napunta eh? Paano pa po yung iba pang budget? Sino-sino pa po yung napagkunan ng budget? No? Biruin nyo po, ang dami nakunan ng budget. Deficit pa rin tayo. Hindi talaga tayo nakakaahon eh. Ang dami ng kinunan ng budget, nagbenta pa tayo ng sangkatutak na ginto. Wala pang proyektong malalaki. Walang pondo eh. Wala silang pinondo ang big project. Sino po nagsabi niyan? Si Badong ba? Hindi po. Si Amy Marcos ang nagsabi niyan. Sino pa po nagsabi niyan? Si Shelo Magno. Mga researcher natin yung mga yan. Malasakit Center, mabuhay si Senator Bongo, mabuhay mga Duterte. Pati nga yung Malasakit Center, di ba? Tinatanggalan na ng mga budget sa ibang lugar. Sir Bads, okay lang ba yung mas maraming salita ang PCO Yusek kaysa sa PCO Sec Ruiz? Yan po yung bakit po sa tingin nyo? Bakit po sa tingin ninyo nariyan si Claire? Sige nga. Sir Bads, tanong ko lang, di ba may expiration ng arrest warrants? Bakit pinaresto pa rin si Roque? Kailan lang naman nag-issue ng arrest warrant? Ang ano lang naman ni Roque, siguro, arrest warrant lang naman yan dahil hindi siya umaten sa hearing, di ba? Hindi naman arrest warrant dahil may kaso siya. So, siguro, ang expiration po nung arrest warrant ni Roque hanggang matapos yung Congress. So, sa June, wala na siya. Hindi po yan katulad ng arrest warrant na ano. Warrant of arrest, Boss Buds, walang expiration yan hanggang hindi ka na-aresto. Kapag na-aresto ka na, saka mag-expire yun. Hindi, eto kasi, ang warrant niya kasi ay dahil hindi siya umaten sa hearing. So yung authority na nagbigay ng warrant, hindi po kasi siya kaso eh. Kung kaso po yan na police po o ay korte po yung nag-issue, yun po yung walang expire. Pero ito po, nag-expire po yung otoridad ng Congress eh. So, kung expire na yung otoridad nung nag-issue, wala na rin po siya. Ibig sabihin, Boss Buds, yung kay Attorney Roque, 19 Congress ang nag-issue, pagdating ng 28th Congress, expired na yung kay Attorney. Oo! Parang pag napakulong ka ngayon, halimbawa, nakulong, sino ba yung mga nakakulong pa hanggang ngayon? Ng 19 Congress, pinakulong na 19 Congress. Yung kanilang, pag-expire na yung 19th Congress, lalaya na yun. Bilyong piso na kulimbat ng Marcos, bakit pinahintulutan pa rin ng mga politiko at kapatid natin Pilipino? Alam nyo na sa mga politiko, alam nyo na kung bakit, di ba? Si Grijaldo, hanggang June na lang yan, yung pagkakakulong niya. Kaya nga po ayaw, tama rin yung ginawa ng mga vlogger, di ba? Kasi kung pinupunteriya talaga sila eh. Kung sila po ay pinupunteriya para ipakulong talaga, yun talaga yung target, makulong sila hanggang sa matapos yung eleksyon. Yun ang tingin ko, kita nyo, tahimik naman na ngayon. Magaling yung ginawa nila sa nag-Supreme Court sila. The best moves po yun. Sa akin para sa akin lang Okay. Huwag po kayo mahiya, mag-comment,
Sir Badong, paano kung nagastos na ang pera ng PhilHealth? Hindi ko po alam kung ano po ang paano po ang gagawin kung nagastos na. Pero dapat nila isoli 'yun, 'di ba? Kinakailangan nilang isoli. Dapat Sir Buds, di lang PhilHealth soli nila, dapat pati lahat sa ibang nilipat nila sa program at project. Kung meron pong magsasampa na reklamo katulad nung sa PhilHealth, yun po. Kaso kung wala, di ba gano'n naman? May krimen lang kung merong nagreklamo. Pababayaan na lang ba natin agawin ng Pangulong Marcos ang karapat-dapat na para sa ating kabuhayan, kalusugan, kaligtasan, kaginhawaan, araw-araw nating kaganapan? Hindi po natin pinababayaan. Ako sa parte ko, hindi po. Kaya kahit nga may edad ako, dalo ko ng dalo sa mga rally. Talagang ganun. Kaya nga po tayo, para po hindi mapabayaan, iboto natin lahat ng PDP. Bakit tayo kasi, dakdak tayo ng dakdak na ayaw natin kay Marcos, Pagdating ng botohan, ibinoto pa rin natin mga kandidato ni Marcos. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas, di ba? ayaw tayo ng ayaw, pero pagdating ng botohan, putya. Kinuhanan din nila ng SSSG sa SPDIC, Landbank at DBP. Binenta pang gold ang Maharlika funds. Ang dami, no? Ang dami po nila. Tapos wala pa rin, kapos pa rin. Kailan ang event dyan sa HK? Sa linggo po. Dapat pong kasuhan talaga. Kaya lang, hindi mo nga makakasuhan kung wala kang numero. Kinakailangan natin magkaroon ng numero. Ang susi po dyan, talagang manalo itong mga kandidato natin. Tapos impeach na natin yan.